Hello, hello, Aquarius Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James. Tumilapon. From James Taro PH. Welcome po sa ating reading for July 13 hanggang 19. Ano po naghihintay sa inyo sa mga petsa na yan? Alamin natin. But first, mga Aquarius, ihanda mo na yung isang tanong ha. Kung meron kang pang malakasang one question, hawakan nyo po yan. At sa dulo po, atin po yung sasagutin by using these cards. Okay, let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, guide us for today. Inhale and exhale your cards for the week. Nice, nice, nice. Napakaganda. Siya nga pala mga mahal kong Aquarius, maraming salamat po sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nag-share, nagko-comment. Malaking tulong po sa akin yan every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Kaya patuloy po sana kayong mag-like, mag-comment, mag-share at hindi mag-i-skip ng ads. Salamat po. Okay? Hello po sa ating mga new subscribers. Welcome po sa ating channel. Enjoy our reading. At the background, meron kang the Two of Pentacles. Si Two of Pentacles dito, panahon to for you Aquarius na talagang tutukan yung mga bagay na importante para sa'yo. Kung medyo nahirapan ka nitong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, panahon na para i-refigure. No? I-refigure, isiping mabuti kung saan ba ako dapat maglagak ng energy, time, effort, nang sa ganun, mamanage ko ng tama yung oras ko, yung schedule ko, yung pera ko, yung effort ko. Kasi nakita ko dito, ang dami mong inaasikaso. To the point na talagang pagod na pagod ka na, latang-lata ka na. Panahon to para sa'yo na balansehin lahat-lahat. Every action, every focus, every inaasikaso, dapat balansehin mo kung uunahin ko ba to ngayon or mamaya na lang. Ito ba yung dapat kong pagtuunan ng pansin or ito? No? Kailangan alam mo yan every single day, especially this week, para magawa mo at maasikaso mo yung mas pinaka-importante. Okay? Especially here in your core energy, meron kang the Seven of Wands. Si Seven of Wands, sinasabi dito na lumaban ka. No? Lumaban ka tungkol sa isang bagay na alam mong para sa'yo. Example, this week ikaw ay binigyan ng chance para mag-present ng isang financial chuchu. Sabi ng boss mo, o ikaw Aquarius, ikaw ang nakatalaga dyan, ikaw ang assigned dyan. Siyempre, ano mo na yan, time mo na yan para magpakitang gilas, para ipakita yung kakayanan mo at galing mo, di ba? So kapag nandyan ka sa unahan at talagang feeling mo everybody is looking at you, either waiting for you to win or waiting for you to fail, galingan mo, husayan mo. I-prove mo sa kanila na tama ka. I-prove mo sa kanila na magaling ka, mahusay ka, na kaya mo. No? Kung ano man tong binabalanse mo at pinaprioritize mo, ipaglaban mo yan. Ipakita mo na ikaw ay seryoso sa mga inaalagaan mong ito. And you will stop at nothing. You will stop at nothing para ipanalo yan. Okay, so fight, laban, prove to them all na ikaw yung best person to do this. Okay? The Seven of Wands, the Hierophant. Yes, panahon talaga to for you, Aquarius, to really follow the system. Parang ganun eh. Follow the system, follow the tradition, follow the rules. Parang ganyan. Rules in the sense na alam mong yun yung magpapanalo sa'yo. Halimbawa, meron kang balak na makapasok dun sa night market. Napakahigpit halimbawa nung requirements. Siyempre, kailangan mong sundin yung requirements. Ano yung mga products, ano yung mga sanitary kailangan, ilan yung number of employees, yung mga banners, lahat yon aalamin mo kung ano yung batas doon, kung ano yung dapat sundin doon. And then, kapag pumaloob ka sa sistema na yon, lalaban ka. Ipapakita mo na kaya ko po yan. Ako yung best person to continue that or to accomplish that. Humihiling ka ngayon ng approval, di ba? Meron kang hinihintay na oo or konfirmasyon or pagsang-ayon ng taong ito. Ramdam ko na meron kang hinihintay from a very powerful authority.
na sa kanya nakasalalay itong laban mo na ito. Kaya ipakita mo sa kanya na you're willing, you're able, you're capable para makuha mo sa kanya yung matamis na oo. Or makapasok ka talaga doon. Parang ganon. Congratulations in advance kasi alam kong kayang-kayang-kaya mo. At makukuha mo yung amor nito. Ibibigay niya para sa'yo. Okay? So, mga Aquarius, ano ba tong mga laban na ito? Ano ba tong isang bagay na gusto mong ipanalo, gusto mong patunayan? I-comment mo yan sa baba para matupad, para mangyari sa'yo. Ima-manifest natin yan. Okay? In the area of what you need to focus on, the Five of Swords. Sabi niya dito, huwag mong indahin yung mga nega sa paligid. Yung mga nagpaiyak sa'yo, yung mga toxic people, yung mga chismosa, yung mga nagpapahirap sa'yo on the side, let them go. Deadma ka. Sabi mo, kailangan tumutok ako sa aking panalo. Kailangan tumutok ako sa aking goal. Kahit gaano kahirap, kahit gaano yung pasakit, ilalaban ko to. I will win at all cost. Siyempre, on the side, maaring may makatampuhan ka, may makaaway ka, meron ka makagitgitan o maka-friction. Pero ganun talaga. You have to really tread that journey para lang manalo dito. 'Di ba? Kahit pa sino sumagabal, kahit pa sino masaktan, kahit pa sino yung makasamaan ko na loob, ipapanalo ko to. Kasi alam kong akin to. Okay? Ganyan yung kasimple for you. The Five of Swords, meron kang the King of Swords. Yes. Itong taong ito sa buhay mo, either siya yung hadlang eh. Halimbawa, masungit na magulang or striktong magulang or katrabaho na medyo madada, maboka, mabibig, matalas ang dila, di ba? Pero sabi dito, huwag kang papa-intimidate. Huwag kang papatakot sa kanya, huwag kang papasindak, di ba? Gawin mo yung mga kaya mo. Kung kaya mo siyang tapatan, tapatan mo. Kung kaya mo siyang idedma, dedmahin mo. Kailangan ipakita mo sa kanya na hindi siya sagabal sa'yo. Hindi siya makaka-apekto dun sa motivation mo. Hindi ka lalaylay, kumbaga. And you will pursue this ano man ang mangyari. Nakita ko dito na maaaring ito yung taong ito na magde-decide in your part. Siya yung talagang pinaka last stage. Parang HR ba to or supervisor or approving body, halimbawa government agency, ganyan, na talagang kailangan mo makuha yung amor niya. Napakasungit, walang hiya talaga ng taong ito. Pero wala ka magagawa, 'di ba? Dahil nandoon siya, I need to pakibagayan siya dahil nga kailangan ko para lang manalo ko dito, para lang magtagumpay ako dito, kailangan ko siyang lagpasan, kailangan ko siyang ma-encounter. So do your best. Focus ka on your goal, deadmahin mo tong taong ito, fight, fight, fight. Okay? So, mga Aquarius, kwentuhan time muna tayo. Ano ba yung mga gusto mong bansa na pangarap mong puntahan? Meron ka bang dream country dyan? Ako kasi I want Japan, parang ganda-ganda, ang aesthetic, New Zealand, para napaka-peaceful, and I want Spain for the culture, di ba? So, ano yung mga gusto mo namang puntahan? I-comment mo nga sa baba, maaring matupad yan para sa'yo. Okay? In the area of what you need, meron kang the Knight of Wands. Si Knight of Wands dito, ang kailangan mo ngayon, motivation. Na parang, sige, bibira ako, ano man ang mangyari, ano man ang kahinatnan, ilalaban ko to. Parang ganun eh. Kailangan mo ngayon ng fighting spirit, motivation, dedication, at talagang undeniable faith na kung ano man tong pagkakataon na to, hindi ko sasayangin. Hindi ko ipapaubaya sa iba. I will fight for this. At hindi ako makikinig sa bashing. Hindi ako makikinig sa kanigahan ng pamilya ko o kanigahan ng mga kaibigan ko. Gusto ko to, pangarap ko to, excited ako, ilalaban ko to. Okay? Knight of Wands. Meron kang the Lover's card. Yes, it's all about your choice. It's all about your paninindigan. Sabi mo, pinili ko to choice ko to gusto ko to ipoperso ko. Parang ganon. Oh, halimbawa, you told your family na tatanggapin mo na yung trabaho sa Maynila, napakalayo, probinsya ka.
Sabi nila, wag na, malayo, baka mahirapan ka, baka wala kang bahay doon. Madalas bahain doon, wag na. Sabi mo, hindi eh. Dream job ko yun eh. Chance ko na to eh. Binalanse ko na lahat ng options ko eh. Gets ko na eh. So I will pursue this. Papanindigan ko. Parang ganyan. So it's all about you making a choice. Kailangan malinaw sa'yo yan, klarong-klaro, and papanindigan. Nang sa ganon, kapag lumaban ka, ay talagang alam mo na kaya ko tong ipanalo hanggang dulo. Makuha ko lang yung amor, approval, or kinakailangan from me para makuha ko siya ng buong buo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the 6 of Wands. Meron kang 6 here, huwag ka matakot, hindi yan bad number. That is angel number of reflection. Magbalik tanaw, Aquarius, sa nakaraan para makita mo kung gaano na ba kalayo yung nararating mo ngayon. Kung ano ba yung mga pinagdaanan mo at ano na yung narating mo sa mga bagay na ito. Because that will be your motivation to continue fighting. Kapag na-realize mo, ay, ang layo na narating ko, parang kaya ko pa to, ganyan. O kaya yung pagbalik tanaw makakatulong sa'yo para makita mo kung ano ba yung dapat kong baguhin, ano yung dapat kong i-improve, ano yung dapat kong tanggalin sa aking ginagawa para makalarga pa. Parang ganyan. Okay? So, the 6 of Wands clarifying our 7 of Wands. Ikaw talaga yung chosen one. Ikaw talaga yung pagbibigyan ng chance para patunayan to, para angkinin to, para mapanalunan to. No? So kapag binigyan ka ng chance ngayon, grabe, take it. Huwag mo nang tingnan pa yung ibang tao sa paligid, yung mga inggitera, yung mga insecure na yan, yung mga manchichismis sa'yo, hayaan mo sila. Inggit lang yung mga taong yan dahil sa'yo binigay. Ikaw yung pinagkatiwalaan. Ikaw yung naka-headline, naka-frontline, kumbaga. And malapit na malapit ka na magtagumpay dito, kaya laban. Okay? You are really winning this time. So make sure na yung iyong wisdom, yung iyong knowledge, yung iyong ugali, ay nakatuon sa disiplina para ipanalo ito. So make it a clear choice na sa akin binigay, sa akin pinagkatiwala, ilalaban ko. Papatunayan ko, i-prove ko hanggang sa makamit ko to. Wala na akong pakialam sa ibang tao sa paligid. Akin to, pangarap ko to, push ako hanggang sa manalo ako. Okay? 6 of Wands, the 2 of Wands. Ito na yung point ng buhay mo, Aquarius, na kakawala ka na sa limitadong space. Sabi mo, chance ko na to, malino na kapag kinuha ko to, kapag tinanggap ko, kapag inaccept ko yung challenge or yung opportunity na ito, alam ko marami akong dapat patunayan, marami akong dapat i-prove, marami akong dapat itawid at ipanalo. Pero mag-uugat to sa malinaw na plano mo. Ngayon pa lang, while we're talking, kung alam mong nasa kamay mo yung task na yan, yung challenge na yan, yung opportunity na yan, planuhin ng malinaw. Kasi alam mo, kapag nagwagi ka dito, makakalaya ka na sa ginagalawa mong maliit na mundo. May next level na, may next journey na. Kaya gawin natin ng tama, klaruhin yung plano ng tama para makatuloy ka ng dire-diretso. Okay? Importante yan. Nakita ko may biyahe ka, no? Kaya pinapayuhan ka ngayon i-double check lahat-lahat. Dokumento, papeles, visa, passport, lahat. Klaruhin mo lahat ng gamit mo, no? Kailangan klarong nakalatag yan para pag humakbang ka na, walang aberya. Okay? In your near future, meron kang the 4 of Cups. Si 4 of Cups dito, talaga namang you are really accepting something new. Ang tabayan mo 4 days, 4 weeks after watching this video, meron ka talagang tatanggapin na bagong bagay. Nung una, medyo nag-aalangan ka pa, hindi ka pa sure dahil sabi mo, ang dami ko nang ginagawa eh. Tapos, parang matagal ka nang na-disappoint sa bagay na to. Sobrang dismayado ka na. Kaya medyo may alanganing kang tendency na parang, tatanggapin ko ba yan? I-accept ko ba yan? Idadagdag ko ba sa buhay ko yan? Dami-dami ko ng problema. Pero nakita ko dito na yes, you will accept this. Sabi mo, sige, charge forward. Papanindigan ko yan. Ayun. Kuhang-kuha mo. No? Siguro hindi siya kamuka no mga inaasahan mo before or mga tinutumbok mo dati. Pero itong bagong bagay na darating na ito
ito yung talagang para sa iyo eh. Nakatadhana to eh. So wag mong i-ignore, wag mong i-avoid, wag mong i-take for granted. Isingit mo siya sa buhay mo. Balansehin mo siya na parang mahalaga din siya tulad ng mga pinapangalagaan mo. Nang sa ganon, magkaroon din siya ng magandang epekto sa buhay mo. Okay? The Four of Cups, the Sun card. Yes, think positive ka lang. Huwag kang matakot, huwag kang mag-alangan, huwag mong pagdudahan ng iyong sarili, huwag puro nega ang iniisip, okay? Lagi mong isipin, kaya ko to. Good news to ha, pag lumalabas si Sun, ibig sabihin, magandang balita to. Magandang bagay to, kaya charge forward, fight. This is something that you need to embrace. In the near future pa naman to, maaring 4 days, 4 weeks, or 4 months, yung pagdating ng isang magandang opportunity na hindi mo dapat sayangin or palagpasin. Congratulations. Okay? In your challenge, meron kang the Six of Pentacles. Naku, sabi dito parang panahon na for you para i-evaluate, timbangin. Timbangin kung saan ka dapat maglaan ng effort sa sa hindi. Halimbawa, may pera ka ngayong buwan. Inuna mo pang bumili ng mga gamit sa Shopee or online shops kaysa bayaran yung bills. O kaya, inuna mo pang mamasyal or magbakasyon kesa bayaran yung utang mo kay pinsan. 'Di ba? Parang panahon to really know your priorities. Saan ko ba dapat ilagak yung meron ako para meron naman ako mapala, para meron ako ma-solve. Okay? Halimbawa, ikaw ay may inaasikasong mga dokumento, tinatype mo yan every night, ganto kakapal halimbawa. Pero mas inuna mo pang manood ng Korean novela with friends. Inabot kayo ng 3 a.m. Ang nangyari tuloy, yung papeles hindi mo natapos. Para mga ganyan. So this week, marami kang mga distractions at mga pag-e-effortan ng mga bagay na hindi mo naman dapat unahin ngayon. So kailangan mo i-figure out yan para maging productive ka at mas malaan mo yan sa mas importanteng bagay. Six of Pentacles, the Knight of Wands. Alam mo, sabi dito, mas maging masigasig ka. Doon mo ilaan yung effort, charm, sigasig mo sa mas importante ha. Kino-confirm na nito. Sabi niya, kung gusto mo magkaroon ng katuparan or magandang resulta yung isang bagay, dapat handa ka mag-effort doon. Example, ikaw ay mag-take ng exam for licensure. Pero sabi mo, ayoko mag-effort sa review center. Ayoko mag-effort sa pag-review kasama yung mga batchmates ko. So paano mo kukubrahin yung isang bagay kung wala ka namang effort na ibigay yung kaya mo para matupad to? Parang ganon, gets mo ba? O halimbawa din, pangarap mo maging singer, pero wala ka namang effort para mag-audition. Nilalaan mo yung oras mo pakanta-kanta sa YouTube or sa yung social media account pero wala naman nanonood doon. Halimbawa lang. So, i-effort natin yung talent na yon, yung pangarap na yon sa talagang tutupad. Halimbawa, mag-audition ka sa gantong network, sa gantong contest, sa gantong piyesta, 'di ba? Kailangan merong direktong patutunguhan yung ating effort na alam mong kakabig ka. Okay? Importante 'yan. In your fortune, meron kang desert passage. Trust there's a divine plan. Yes, magtiwala ka lang na may plano sa iyo ang Diyos. Kung nahihirapan ka ngayon, parang feeling mo you're so lost or parang walang pinapatunguhan or nakatenga ka, magtiwala ka na God is moving in your favor. Either iniingatan ka, ginagabayan ka, or hinahanda ka pa lang. Kaya manalig sa plano ng Diyos. Okay? In your fortune, meron kang the 10 of swords. Bangon, bangon, bangon. Kung saan ka nadapa, doon ka rin babawi. Hindi pwedeng makontento ka lang sa kumunoy na parang, ay, sawing palad, ay natalo ko dito, ay plakda ako dito, ay nalugi ako dito, ay umiyak ako dito. Hindi pwedeng dadalhin mo yan forever. Iikot ang mundo at hindi ka niya hihintayin, Aquarius. Okay? So rise up, rise up. Merong isang bagong bagay na darating sa iyo ngayon na dapat mong ipaglaban, dapat mong ipanalo, at dapat mong sugurin, panindigan, no? Because meron ka pang chance. Meron ka pang opportunity to make it big. Kaya prove to them na kaya mo pa. Kailangan ngayon mag-effort ka na mag-effort to show them all that you are deserving of this brand new opportunity. Kaya kahit
gusto mong balansehin ang buhay mo, pilitin mong bumawi. Pilitin mong ipagkasya to. Dahil ito yung moment mo na pwede mong baguhin ang chapter ng life mo. Okay? Ten of Swords, the Six of Pentacles. Yes. Bibigyan ka ngayon ng chance to prove yourself again. Na kung naplakda ka man, na-disappoint ka man, bumagsak ka man, nabokya ka man, may chance ka pa. Bibigyan ka pa ngayon ng opportunity. Maaring may tumawag sa'yo, sabihin, Oy Aquarius, pwede ka ba? O kaya makabasa ka online ng opportunity na bagong sideline, bagong work, grab it. Lalabas sa buhay mo this week yung mga chances na pwede mong kunin para makabangon ka. Kaya importante dito, willing ka to give. Willing ka to give now so that in the near future, kukubrahin mo siya. Okay? Importante yan. In your divine messages, meron kang hold your vision. Yun talagang idea or pananaw or plano, hawakan mo yan. Ipaglaban mo yan. Kasi hindi naman daw darating sa buhay mo yan nang wala lang, nang walang dahilan, di ba? So show them all that you are really believing in your choice, in your plan, in your idea, at itatawid mo siya hanggang sa maganap. Okay? In your divine messages, meron kang strength card. Panahon to, Aquarius, para magpakatatag ka, magpakatibay ka. Hindi pwede dito yung mabilis magalit, mabilis mapikon, mabilis mag-walk out. Hindi pwede na instant. Panahon to para daanan mo yung proseso, ipakita mo na kaya mo, na magtitiis ka, na lalaban ka, hindi ka uurong, hindi ka papa-intimidate hanggang sa makuha mo yung tagumpay. Okay? Very simple for you. Number 8, strength card, the 10 of cups. Lagi mong isipin para kanino? Para sa pamilya. Di ba napakasimple? Magpapakatatag ka, magpapakatibay ka para sa pamilya. Para mabili yung gusto nila, ma-provide yung needs nila, mabawi yung bahay, makabili ng bagong bahay. Kung ano yung pampamilyang wish mo, yun ang angkla mo or kakapitan mo para matupad at makaya mo itong laban na ito. Okay? Lagi mo isipin para sa pamilya, para sa pamilya. Okay? Good for you. Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have club. Someone will try to make you do something against your will. Meron tao sa buhay mo ang pipilitin kang gawin yung gusto nila. Kaya kailangan you stand for yourself, you fight for yourself, especially pagdating sa iyong mga prinsipyo sa buhay. Okay? Kailangan alam mo yung values mo, alam mo yung papanindigan mo para kahit sino man ang pumilit sa'yo, kayang-kaya mong tumapat at kayang-kaya mong ipaglaban ang sarili. Okay? You also have eagle, triumph over troubles and obstacles. Yes, talagang panalo, tagumpay laban sa mga challenges sa buhay. Congratulations. I-claim mo yan, para sa iyo yan. You also have courage, a journey either physical or mental. Meron po kayong biyahe, sabi ko nga kanina, para meron kang pupuntahan, meron kang bagong gagawin. So congratulations, may movement ito para sa iyo. Kaya kailangan dito, Aquarius, ikaw ay hands-on, ready ka for the new things, at ikaw yung uri ng tao na sabi mo, sige gawin natin. Parang ganyan. Okay? You also have acts, forces working against you. Sabi ko nga kanina, para merong humaharang, may mga taong insecure, may mga taong nagbibigay sa iyo ng pressure. Kailangan talaga dedicated ka. Nakafocus ka sa vision, sa panalo mo, para hindi maapektuhan yung isip mo at sarili mo ng mga outside forces na yan. Kayang-kaya mo yan. Okay? Ang outcome ni Aquarius for July 13 to 19, the 8 of Swords. Napakaganda. Paglaya mo sa kadena ng isang bagay na akala mo hindi mo kayang lusutan. Ito yon. Akala mo nakadapa ka na dyan, akala mo nakatali ka na, wala ka na magagawa, na wala ka ng solusyon, na wala ka ng way out of that thing. Pero sabi dito, meron. Makakalaya ka sa pagkatali mo sa bagay na yan. And you will realize na, ay, kayang-kaya ko pala. Ay, may paraan pala. Ay, ipapanalo ko pala to. So, do not limit yourself. You have whatever it takes para ipanalo, malagpasan, maabot yung gusto mo. Panahon din to for you, Aquarius, na tama na yung pangmamaliit mo sa iyong sarili.
Kadalasan dinadown mo sarili mo na ikaw kasi Aquarius, tatanga-tanga ka. Ikaw kasi mali to, mali yun, bakit ganito ginawa mo? Tama na yung paninermon mo sa iyong sarili. Panahon to para magkaroon ka ng confidence and trust again na yung gagawin ko ngayon, kaya ko to. Okay? Congratulations. The Eight of Swords, meron kang the Six of Wands. Yes, kaya mo ipanalo yan. Deadma ka na sa ibang tao. Deadma ka na sa standard or pressure or sinasabi nila. Kaya mo, kaya mo. Panalo mo, panalo mo. Kaya come out of your shell, trust yourself, tell yourself good things na ikaw Aquarius, maganda ka, magaling ka, mahusay ka, perfect ka, magaling ka makipag-usap, madiskarte ka. Kapag sinasabi mo yan, lagi yan sa isip mo, lalakas yung loob mo. At idediretso mo yan hanggang sa panalo mo. Congratulations. Okay? So Aquarius, dako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na dyan. Isipin mo na yung one question mo. Okay? Inhale and exhale the answers to your question. You have the King of Swords, the Ace of Swords, and the Nine of Swords. Okay, at the bottom, meron kang the Queen of Wands. Sabi dito, Aquarius, laksan mo ang loob mo. Okay? Laksan mo ang loob mo, ibalik mo yung kumpiyansa, go out there, explore, try something new, experience life. Huwag kang matakot sumubok, huwag kang matakot mag-try. No? Kailangan mo ibalik yung kumpiyansa sa iyong puso. Sabi dito, panahon na para bumangon. Panahon na para maging maliwanag sa isip mo kung ano yung aksyon na dapat mo aksyonan. Wala nang duda, walang takot, walang kasinungalingan. Dapat handa kang islash sa buhay mo yung mga mali, yung mga pangit, yung mga asungot, yung mga humaharang. Be decisive. And kailangan malinaw sa isip mo yung action mo, yung purpose mo. Kasi kung malabo yan, bakit yan ang gagawin mo? Kung hindi ka talaga naniniwala dyan, bakit yan ang susugurin mo? Diba? So, kailangan klaro sa'yo lahat tungkol sa question na pinapasok mo. Here, with the King of Swords, parang kailangan mo daw harapin yung katotohanan. Kailangan mong harapin yung katotohanan sa isang bagay na labis-labis nagdudulot sa'yo ng problema. Sabi dito, yung bagay na yan, yung question na yan, parang sobrang painful, sobrang bigat na lumalabo lalo sa isip mo yung laban. Parang kaya ko pa ba to? Ididiretso ko pa ba to? Panahon to for you para alamin yung truth. Ramdam ko dito na meron ka pang katotohanan na hindi mo nakikita. Na hindi mo hinaharap. Na parang pilit mong ini-ignore. And then naghahanap ka din ng ibang, parang naghahanap ka ng ibang distraction para hindi to maharap totally. Parang meron kang escapism na ginagawa. Kaya sabi dito, harapin na yan. Pag-usapan na. Pangit man, mahirap man, or plakda man. Kung yan yung reality, harapin. Para nang sa ganun, makawala ka na sa problemang ito. At malasap mo ulit yung ganda ng buhay. Mahanap mo ulit yung para sa'yo. Okay? Nakita ko dito na pahirap to masyado. Kailangan mo ng maliwanagan. Kailangan mo ng harapin yung truth. Para makita mo yung reality ng buhay mo at totally makapunta ka sa para sa'yo talaga. Okay? For now, the answer is no. Kasi marami ka pang dapat ma-realize. Meron pa mga nakatago sa'yo. At yun yung dapat mong alamin ngayon. Okay, Aquarius? Find the truth and tuklapin lahat ng mga kanigahan to make sure na ikaw ay lalaban forward at makuha mo talaga yung totally para sa'yo. Nakita ko hindi ito yon. At parang hindi ka naman sasaya dyan. Meron kang isang bagay na doon ka mag-excel, doon ka yayabong, doon talaga, nandun yung element mo. At para doon ka talaga, swak na swak ka doon. Dito parang puro nege, parang ganyan no? So let's think about this. Klaruhin mo muna to, pag-usapan muna sa pamilya, sa bahay, para malaman mo yung next course of action mo. Okay? So Aquarius, yan po yung isang tanong, isang sagot ninyo. Ganon din po ang yung July 13 to 19. Sa po kayo nakaresonate, comment below, basahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity for today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.